Ngayong araw kasi ay pupunta nga sila sa plaza dahil magpapalaro nga ito. Bagay na nakaugalian nga na gawin ng matanda taon-taon sa tuwing fiesta. Siya nga pala si Marcus Imperial, 28 years old, at graduate nga ng kursong business management. Ang tagal nga niyang hinintay ang pagkakataon na maging 28 siya dahil nga inakala niya na sa ganitong edad ay makukuha na nga niya ang share ng mana niya sa pamilya nila. Yun nga lang ay mukhang ayaw magtiwala sa kanya ng kanyang lola. Ready? Nakangiting tanong nga ng kanyang lola, Esmeralda. Maya-maya pa kaya napabuntong hininga na nga siya. Kayo lang naman po ang hinihintay ko kanina pa. Giit naman ni Marcus. Kilala ang pamilyang imperial sa probinsya ng San Isidro, ang lugar kung saan din siya lumakit nagkaisip. Marami kasing negosyo at lupain ng pamilya nila dito. Governor ang kanyang lolo, mayor ang kanyang papa at sobrang daming mga tao ang natutulungan nila. Mabubuting tao ang pamilya niya, kaya hindi nakakapagtaka na mahal nga sila ng lahat ng tao sa San Isidro. Don't forget your promise, Lola. Pagkatapos nito, ibibigay niyo na sa akin ang mana ko. Giit nga ng lalaki nang nasa sasakyan na nga sila. Don't worry, Iho. I'm pretty sure na sobra pa sa mana mo ang makukuha mo. Nakangiti at makahulugan nga na sagot naman ng kanyang lola na hindi na nga lamang niya binigyan ng pansin. Sa totoo lang ay ayaw na nga sanang bumalik ni Marcus dito sa probinsya. Kahit pa dito naman talaga siya lumaki. Okay na siya sa buhay niya sa Manila. May sarili siyang kondo doon at nagtatrabaho bilang isang HR staff sa isang kilalang kumpanya. Kung tutuusin ay matagal na nga siyang gustong itrain ng lolo at papa niya sa pag-handle ng mga negosyo nila rito, pero lagi nga siyang tumatanggi. Hindi dahil sa ayaw niya, kung hindi dahil ayaw na nga sana niyang bumalik pa dito. Bakit? Well, pakiramdam kasi niya ay may mga bagay rito sa probinsya na ayaw na nga niyang balikan pa. At dahil sa pagiging matigas ng ulo niya, dito na nawala ng tiwala sa kanya ang kanyang lola. Feeling daw nito ay hindi seryoso si Marcus sa buhay at hindi nga nito kayang humawak ng malaking halaga. Kaya nga ayaw nga nitong ibigay ang mana niya. Ito rin ang dahilan kung bakit nandito nga siya ngayon sa probinsya. Nangako kasi sa kanya ang lola niya na kapag sumali nga ito sa mga palaro niya, tuwing fiesta ay ibibigay na nga nito ang mga mana niya. Siyempre ay hindi siya nagdalawang isip na pumayag. After all, manalo at matalo man daw siya, ay makukuha pa rin niya ang mana na para sa kanya. At yun lang ang mahalaga sa kanya sa ngayon. Kung hindi pa dahil sa mana mo, hindi ka uuwi dito. Yun na lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Hindi mo ba kami namimiss dito? O wala ka bang ibang namimiss? Wika nga ng kanyang lola pagkaraan ng ilang minuto. Agad naman siyang napalingon dito at napalunok nga ng laway. Pakiwari niya'y may nais na namang iparating ang kanyang lola. Nagpapasalamat siya na saktong huminto ang sasakyan at nakarating nga sila sa plaza. Kaya hindi na nga siya sumagot pa. Pagkababa nila ay agad nga niyang iningiwi ang kanyang mukha nang makita kung gaano karami ang mga tao. Ang daming makukulay na banderitas at sobrang ingay ng paligid na animoy masaya ang lahat. Hindi naman nabago sa kanyang ganito. Pero sa ilang taon na hindi nga siya nakauwi, pakiramdam niya ay hindi na nga siya sanay. Magandang umaga sa lahat! Nakangiting wika nga ng lola niya nang makaakyat na nga ito sa stage. Natutuwa ako na marami tayong nandito ngayon para magkasiyahan sa araw ng ating mahal na San Isidro. At gaya nga ng mga nakalipas na taon, naghanda kami ng maraming mga palaro para sa lahat para makasigurado na nga rin na marami na sa atin ang uuwi na may dalang pabuya. Simulan na natin. Dagdag pa nga ng matanda. May humalili nga na host sa lola niya at sinabi ang mechanics ng iba't ibang laro. Naisip naman niya kasi ay hindi nga niya alam kung alin sa mga yon ang sasalihan nga niya. At ang huling palaro natin ay ang Treasure Hunter. Lahat ng nabigyan ng t-shirt ni Doña Esmeralda na may tatak na San Isidro ang mga magiging kalahok. Una, hanapin ang inyong magiging kapareha.
At yun ang tao na kapareho ng kulay ng suot niyo. Wika nga ng lalaking nagsasalita sa stage. Saglit pa ngang napalingon si Marcus sa lola niya na makahulugan na namang umisi. Hindi na nga niya kailangang magtanong pa. Alam niyo na nga dito, sa palarong ito siya kasali dahil nga isa siya sa mga binigyan nga ng t-shirt. Napabuntong hininga na nga lamang ulit siya bago iginala nga ang paningin niya sa paligid para hanapin nga ang magiging kapareho niya. Excuse me po, tayo po ata ang partners. Narinig niyang wika ng isang babae sa likod niya. Pamilyar ang boses na yun sa kanya kaya agad nga siyang natigilan. Lumakas at bumilis din ang tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang natatakot nga siya na harapin ang babae. Pero ginawa pa rin niya at halos sabay nga silang napasinghap nang makita ang mukha ng isa't isa. Kas, utal na sambit nga niya sa pangalan ng babaeng kaharap niya ngayon. Nakita nga niya kung paano nawala ang ngiti sa labi ng babae. Dahil doon ay alam na nga niya na galit pa nga rin ito sa kanya. Muli namang napalingon si Marcus sa lola niya na ngayon ay nakatingin nga sa kanila at sobrang lawak nga ng ngiti. Mariin siyang napapikit nang may mapagtanto. Mukhang pakana kasi ito ng lola niya at hindi nga niya alam kung bakit. Mukhang tayo nga ang partner. Kamusta ka na? May halong ka ba na tanong nga niya rito? Mabuti. Maiksi at tila hindi interesadong sagot naman ng babae. Hindi na nga siya ulit nakapagsalita pa nang magsimula na ngang magbigay ng instruction ng host ng event. Wala nga siyang maintindihan dahil hindi nga siya makapag-focus. Kasusuliyap nga sa babaeng katabi niya. Pakiramdam nga ni Marcus ay walang nagbago sa itsura ng babae. Mula noon at hanggang ngayon ay sobrang maganda pa rin. Siya si Cassandra Madriaga, o Cass kung tawagin ng lahat. At ang babaeng ito ang nag-iisang dahilan kung bakit nahihiya na nga siya na bumalik nga dito sa probinsya. Ang babaeng ito rin kasi ang una at huling kasintahan niya na alam nga niyang nasaktan niya ng sobra. What do we need to find again? Mababa nga ang boses na tanong nga ni Marcus nang nagsimula na nga ang laro at naglalakad na nga sila sa may kakahuyan na hindi kalayuan nga sa may plaza. Bahagya naman siyang sinulyapan ng babae at tinaasan nga ng isang kilay. Hindi ka ba nakikinig sa instruction kanina? Masungit na tanong nga nito kaya bahagya siyang napangiwi. Hindi ako nakapag-focus. Busy kasi akong panoorin ng maganda mong muka. Wala sa sarili na sagot naman ni Marcus. Pareho pa nga silang natigilan dahil doon. Gustong saktan ng lalaki ang sarili niya kung bakit hindi niya napigilan ang sarili na sabihin ang nasa isip niya. Hindi nagagana sa akin ang kalandian mo. Masungit pa nga rin ang sagot ni Cass. Sa kanya pero mahina na nga lamang na natawa si Marcus. Sungit? Bulong na nga lamang ni Marcus. Alright, sorry kung hindi ako nakinig sa instruction or mechanics. But if you want to win this game, ipaliwanag mo na sa akin para magawa natin ng maayos. Para matapos na. Giit pa nga niya. Dahil doon napabuntong hininga na nga lamang si Cass. Simple lang. Hahanapin lang natin ang mga tela. Nakakulay ng suot natin. May 5 tela silang itinago dito sa kakahuyan. At kapag nakumpleto na, makakabuo tayo ng mapa. At ang mapa na yon ang magagamit natin para mahanap yung treasure. Kapag tayo ang nauna, tayong mananalo. Paliwanag na ng babae kaya marahan nga siyang napatango. Paano kung ibang kulay ang nakita natin? Tanong nga ulit ng lalaki. Imposible yun. Magkakaibang direksyon ang bawat magkapareha. Kung may nakita ka man, hayaan mo lang. Sagot ulit ng babae kaya tumango na nga lamang siya ulit. Nakakatamad naman pala ang larong to. Sagot nga niya kaya padabog nga siyang tinignan ni Cass. Di sana hindi ka sumali. Singhal pa nga nito. Kung may choice lang sana ako. Hindi naman talaga ako sasali eh. But I have to participate kasi yun ang gusto ni Lola. Kiit nga ni Marcus. Saglit nga na huminto si Cass sa paglalakad tapos ay hinarap nga siya nito. Look, kung wala lang sa loob mo na mag-participate sa laro, bahala ka sa buhay mo. Bumalik ka na doon kung gusto mo pero ako itutuloy ko to. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Kaya kong manalo kahit na wala ka.
Masungit pa rin na saad ni Cass sa kanya. Kinaya nga namin ng ilang taon na wala ka eh. Sobrang hina na bulong nga pa nga nito na hindi narinig ni Marcus. I'm sorry? Ano nga ulit yun? Tanong nga ni Marcus pero hindi na nga sumagot pa ang babae. 20 years old lang si Marcus nang maging kasintahan nga niyang babae. 19 years old naman si Cass ng mga panahong yun. Halos 1 taon nga niyang niligawan si Cass bago niya ito napasagot. Hindi galing si Cass sa mayamang pamilya, pero kilala rin ito halos lahat ng mga tao sa San Isidro bilang maganda, magalang at mabait na bata. Hindi nakakapagtaka na minahal niya ito. Umabot naman ng mahigit 2 taon ng relasyon nila Marcus at Cass. Ang isa't isang naging una nila sa lahat ng bagay. Nagawang isuko ni Cass sa kanya ang lahat para lang maiparamdam nga ng babae sa kanya na mahal nga siya nito. At noong 22 years old na nga siya at 20 years old naman si Cass, ang parehong pamilya nila ay madalas nang nagbibiro at nagtatanong kung kailan sila ikakasal. Hindi maintindihan ni Marcus kung bakit, pero pakiramdam niya ay natakot nga siya sa ideya na matatali na. Pakiramdam niya ay hindi pa nga siya handa sa ganung bagay. Kaya kahit na hindi naman nagdedemand ng kasal ang kanyang girlfriend dati, nakipaghiwalay siya rito. Teka, nasaan na tayo? Sigurado ko ba na alam mo ang daan? Hindi ba tayo naliligaw? Tanong nga ni Marcus kay Cass pero hindi pa nga rin siya sinagot nito. Tandang-tanda pa nga ni Marcus nung araw na nakipaghiwalay siya rito. Yung umiiyak na mukha ni Cass na maganda pa rin habang nagtatanong kung bakit at kung ano ang dahilan. Although ipinaliwanag naman niya sa babae na natatakot nga siya at parang hindi pa nga siya handa na mag-settle talaga sa isang relasyon. Kahit pa sinabi ni Cass na hindi naman siya nito pipilitin at ipapressure ay hindi siya nakinig. Tanda rin niya yung pakiusap nga nito na bigyan pa nga ng chance ang meron sila na hindi rin niya pinakinggan. Oo, aminado nga si Marcus sa sarili niya na sobrang gago niya para saktan ng babaeng minahal nga siya ng sobra dahil lang sa takot na nararamdaman niya. At ilang taon din nga siyang binabangungot ng konsensya niya dahil dito. Uy, nasa na tayo? Pangungulit pa nga niya sa babae na sinimangutan na nga na naman siya. Pwede bang tumahimik ka na lang? Hindi ako makapag-focus sa kaingayan mo eh. Singhal sa kanya ng babae. Hindi nakakapagtaka na hanggang ngayon ay galit pa nga rin sa kanyang babae. May rason naman kasi ito. Bigla na lang siyang nakipaghiwalay dito at alam nga niya na nasaktan nga niya si Cass ng sobra. Bakit bang sungit mo? Wait, don't tell me. Hanggang ngayon epektado ka pa rin sa breakup natin. May gusto ka pa rin sa akin oh. May halong pangasar naman na saad nga ng lalaki mula noon pa na aaliw na talaga siya kapag nagsusungit si Cass. Pakiramdam kasi niya ay mas lalo nga itong gumaganda. Pero kapag napipiko naman ito, nilalambing naman ni Marcus ito kaagad. Isa lang yun sa mga bagay na namiss nga niya sa babae. Mula nang maghiwalay sila, hindi na nga ulit pumasok sa relasyon si Marcus. Sising-sisi siya sa nagawa. Pero hindi naman niya alam kung paano pababawiin sa babae ang mga nasabi niya at nagawa niya. At sa maraming taon na lumipas, hindi na nga niya binigyan pa ng pagkakataon ng sarili na magmahal ng iba. Wow! Ang kapal po ng mukha ninyo, Mr. Marcus Imperial. Sarkastiko naman ang sagot nga ni Cass kaya mahina na nga lamang siyang natawa. Heto na! Biglang nagbago ang mood nito. At masayang napasigaw nang makakita nga siya ng isang tela na nakasabit nga sa isang halaman. Dali-dali nga niya iyong kinuha habang siya ay nakangiti lang na pinapanood ito. Well, kung ano man ang plano ng lola niya, wala ngang ideya si Marcus. Pero mukhang hindi naman masama na makasali nga siya sa palaro na ito. Kahit kasi papaano, nagkaroon siya ng chance na muling makasama si Cass. Kahit na palagi nga itong nagsusungit. Nagpatuloy naman sila sa paghahanap ng mga tela. At nagpatuloy rin sila na parang aso't pusa na nag-uusap. Natatawa na nga lamang siya dahil kahit pamahinahon nga niyang kinakausap at tinatanong ang babae naghahanap ito ng butas para masungitan nga siya. Maya-maya pa ay nakahanap na nga sila ng 4 na tela.
Tuwang-tuwa nga si Cass kasi malakas ang pakiramdam niya na mananalo nga sila. Hindi ba muna tayo magpapahinga? Pagod na ako eh. Reklamo nga niya kunwari sa babae. Kahit pa alam niya na masusungitan na naman siya. Ang totoo ay gustong-gusto lang naman niyang marinig ang boses nito. At gusto lang niyang makahanap ng rason para makausap ito kahit na papaano. Ayun pa. Excited naman na sigaw ni Cass at itinuro pa nga ang huling tela na nakasabit nga sa sanga ng isang puno. Dali-daling umamba nga ito, naaakyat nga sa puno kaya agad nga niya itong hinigit sa may braso. Teka lang, alam mo bang salitang delikado ha? Ano pa ba ang pabuya dito at gaano ba yung kaimportante sa'yo para basta nalang umakyat ng puno? Pagbabawal nga niya rito. Kahit na gaano kalaki o kaliit, nahalaga man ang pabuya, malaking bagay yun sa akin. Hindi mo maintindihan kasi hindi mo naman naranasan na mamuhay ng mahirap. Singhal ng babae sa kanya bago kumawala nga sa pagkakahawak niya. Tapos ay bumalik na nga sa pag-akyat sa puno. Babawalan nga sana ulit ni Marcus pero wala na nga siyang nagawa pa. Nang mahawakan at makuha nga ni Cass, ang tela ay pareho nga silang nagulat nang mawalan ito ng balanse. Dahilan kung kaya't bigla itong nahulog. Sinubukan naman niya na saluhin ito pero hindi na nga siya umabot pa. Kaya ang ending, napuruhan ang kaliwang paa ni Cass at napangiwi nga sa sakit. Alam niyang naging malakas ang impact ng pagkakabagsak nito kasi napunit nga ang suot nitong jeans sa may bandang tuhod at nagasgasan pa nga si Cass. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Bakit ang tigas ang ulo mo? Pagalit na wika nga ni Marcus dito. Ano bang pake mo? Hindi sana ikaw na lang umakyat. Sigaw nga sa kanya ng babae na napapangiwi pa nga rin sa sakit. At mukhang wala sa bokabularyo nito ang salitang pagsuko. Kasi kahit pahalatang nasaktan nga ay binuo pa nga rin niya ang mga tela na nahanap nila para makita nga ang mapa. Teka, parang pamilyar to ah. Bulong pa nga ng babae. Hacienda! Sigaw nga nito. Hacienda? Anong hacienda? Nalilito na tanong naman ni Marcus. May iba pang hacienda dito bukod sa inyo? Malamang! Hacienda Imperial. Heto yung treasure. Nasa malaking puno ng akasya na nasa harap lang ng bahay nyo. Halika na! Sagot naman ito tapos ay tumayo na. Ang kaso, muli itong napaupo at napangiwi nang maramdaman nga na sumakit ang paa nito. Hey, are you okay? Nag-aalala nga na tanong naman ni Marcus bago nga niya inalalayan nga si Cass. Mabilis pa nga niyang inalis ang suot na sapatos ng babae at napasinghap nga nang makita na medyo namamaga nga ang bukong-bukong nga nito. Namamaga na ang kaliwang paa mo. Aalalayan o bubuhatin na lang kita. Agad na wika nga niya. Okay lang ako, kaya ko na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Masungit pa nga rin na saad nga ni Cass na talaga namang ang tigas ng ulo. Hindi ka okay, Cass. Namamaga nga sabi. Hindi mo ba nakikita? Kit naman ni Marcus. Okay, ganito na lang. Mauna ka na sa hacienda. Bago pa tayo maunahan ng iba. Magpapahinga lang ako rito saglit tapos susunod ako kaagad. Suwestyon nga ni Cass. Pero mabilis na umiling ang lalaki. Hindi kita iiwan. Seryosong sagot ni Marcus dahil doon ay agad silang nagkatitigan ng mata sa mata. Pakiramdam ni Cass ay may ibang kahulugan yun. Kaya mabilis nga siyang nag-iwas ng tingin. Minsan mo nang ginawa. Pulong pa nga niya. Pero narinig naman yun ni Marcus. Napabuntong hininga na nga lamang ang lalaki bago tumango. Alright, I get it, okay? Ako talaga ang gago dito. Iniwan kita noon kaya galit ka sa akin and it's totally understandable. But for once, pwede bang makinig ka naman sa akin? Saka mo na ako sungitan. Wala akong pakialam kung manalo o matalo tayo. Pero hindi kita iiwan dito. Sabay tayong magpupunta sa hacienda. Tapos dadalhin kita sa ospital. Pinalngawi ka naman ni Marcus. Sunod-sunod na napalunok na nga lamang ng laway si Cass at hindi na nga nakipagtalo pa. Hinayaan na nga lamang niya si Marcus na alalayan nga siya nito. Ipinatong niya ang kaliwang braso niya sa batok ng lalaki. Habang ang maskuladong braso naman ni Marcus ay nasa bewang niya. Tapos ay dahan-dahan na nga silang naglakad. Paalis nga sa kakahuyan.
Nang makabalik nga sa plaza ay wala na nga ang lola niya. At ang driver nila, kaya umarkila na nga lamang sila ng tricycle para makabalik sa hasyenda. Ang akala nga nila ay mananalo sila pero pagkarating nga nila ay may ibang nauna na nga sa kanila doon. Sobrang nanlumo si Cass sa nangyari pero hindi naman niya sinisisi si Marcus o ang sarili niya. Hindi na lang siya kumibo pa. Dadalhin kita sa ospital. Wika nga ni Marcus sa kanya. Maya-maya pa. Hindi na. Yelo lang katapat nito. Mababa ang boses na sagot naman ni Cass. Kung ganun, ihahatid na lang kita pa uwi. Pangungulit pa nga ng lalaki. Marcus, kaya ko na, okay? Malumanay na sagot naman ni Cass, na tila ba napagod na nga sa pagsusungit nga sa kanya. Hindi na nakakibo pa ang lalaki at hinayaan na nga lamang niya ito na marahan ng maglakad palabas ng hasyenda. Ilang oras na nga rin silang magkasama sa kakahuyan pero hindi man lang sila nakapag-usap ng maayos. Nung una naiinis nga siya na kailangan pa nga niyang sumali sa mga palaro. Pero ngayon parang hinihiling na nga lamang niya na sana mas mahirap na palaro ang naisip ng lola niya para mas matagal niyang makasama ang babae. Nagpasya naman si Marcus na sundan nga si Cass hanggang sa makauwi ito. Hindi naman kasi niya pwedeng pabayaan na nga lamang basta ang babae. Uuwi din siya kaagad kapag nakita nga niya na nakauwi na nga ng maayos si Cass. Ang kaso, nang makita nga niyang binuksan nga ni Cass ang isang gate na gawa nga sa kahoy ay agad nga siyang natigilan nang makita nga ang isang bata na masayang sumalubong dito. Sa gilid ng bakuran ay ang isang maliit na karinderya na noon pa man ay negosyo na nga ng pamilya ni Cass. Nanay ko, nandito na po kayo? Nanalo po ba kayo, nanay ko? Masaya at tila excited nga na wika ng bata, kaya agad nga siyang napasinghap. Hindi kasi siya makapaniwala na may anak na pala si Cass. Pero ang mas hindi makapanipaniwala ay ang makita na kamukhang kamukha niya ang bata noong kasing edad nga niya ito. Hindi alam ni Marcus kung ano ang nagiging reaksyon nga niya sa nasaksihan. At dinig na dinig nga niya ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang lumapit nga si Marcus sa mag-ina. Ang mata niya ay titig na titig sa bata na ngayon ay malawak ang ngiti habang nakatingala nga kay Cass. Anak mo ba siya? Ilang taon na siya? Mababa ang boses at puno ng kaba. Natanong nga ni Marcus nang sa wakas ay makalapit na nga. Gulat namang napalingon sa kanyang babae dahil doon. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Okay na ako. Puno rin ng kaba na sagot naman ng babae na parang itinatago nga ito sa kanya. Isang bagay na ayaw nga niyang ipaalam. Tinatanong kita, Cass, anak mo ba siya? At ilang taon na siya? Mahina ang boses pero may halong tiin. Nasagot naman ni Marcus. Anak, puntahan mo muna ang lola at lola mo ha. Nasa loob sila, okay? Malumanay na pakiusap naman ni Cass sa bata. Tipid naman itong umiti bago sumunod sa sinabi ng ina. Nang makapasok na nga ang bata ay agad na hinarap nga ni Cass si Marcus na hanggang ngayon ay sinusundan pa nga rin ang tingin ng anak niya. Umalis ka na, Marcus. Please. Mababa ang boses. Napakiusap pa nga niya rito. Bakit ba hirap na hirap kang sagutin ang mga tanong ko, Cass? And why do I feel like you're hiding something from me? Tell me, sino nga man niya? Tanong naman ni Marcus. Anong karapatan mong hingan ako ng mga sagot, Marcus? Mahina pa rin ang boses pero puno ng diin. Nasagot naman sa kanya ni Cass. Bakit ka ba bumalik pa dito ha? Okay naman ang lahat ah. Okay kami, nawala ka. Naluluha na nga nadagdag pa nga ng babae, kaya agad na umawa nga ang labi ni Marcus. Dahil kasi sinabi ni Cass, parang kinukumpirma na nga rin nito na anak nga nila ang batang yon. I look exactly like him. Nung ganung edad ako. Hirap nga sa paghinga na sambit ni Marcus. Anak ko siya, tama ba? Anak natin siya. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dagdag pa nga ni Marcus. Dahil doon, may numuong luha nga sa mga mata ni Cass. Hindi ba ikaw na rin mismo ang nagsabi na hindi ka handang mag-handle ng relasyon? Kaya kung sa akin palang hirap ka na, at hindi pa handa, paano palang pag nalaman mong magkakanak ka na?
Hindi ko gustong lumaki ang anak ko na nararamdaman niyang hindi siya gusto ng tatay niya. Mariin namang giit ng babae, kasabay nun ay ang sunod-sunod na pagtulungan ng mga luha mula sa magkabilang mata nito. But things could have been different kung sinabi mo sa akin ng totoo. Kiit naman ni Marcos. Ha? So sinasabi mo na kasalanan ko pa na nakipaghiwalay ka sa akin? Kasalanan ko na nakipaghiwalay ka sa akin? Kasalanan ko ba? Na natakot at naduwag ka kasi iniisip mo na itatali kita agad? Depensa nga ni Cass na patuloy nga sa pagluha. Kaya naman mariing napapikit nga si Marcos kasi alam niyang may punto nga ito. Kahit saang anggulo tignan, siya ang mali at siya ang may kasalanan. Siguro ay kasalanan din ang hindi pagsasabi sa kanya ng tungkol sa bata, pero mas mabigat ang kasalanan niya rito. At hindi niya magagawang sisihin si Cass kung itinago nga nito sa kanila ang bata pagkatapos nga niya itong saktan. It's all my fault. Nangihina na saad nga niya habang naluluha na nga rin ng mga mata. Pero Cass, anak ko pa rin siya. Imagine kung anong nararamdaman ko ngayon, knowing na nabuhay ako nitong mga nakaraang taon na walang kaide-ideya na may anak pala tayo. Sobrang sakit at sobrang hirap nung nakipaghiwalay ako sa iyo at nasaktan kita. Halos ilang taon na hindi ako pinatulog ng konsensya ko kasi sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ang umiiyak mong mukha ang nakikita ko. Kaya rin hindi ako makabalik dito kasi hiyang-hiya ako. Kaya paano pa ngayong nalaman ko na may anak pala tayo? Sa tingin ko, habang buhay na akong hindi patatawarin ng sarili kong konsensya. Puno nga ng lungkot na pait. Nadagdag pa nga nito. Cass, alam ko na sobra kitang nasaktan at alam ko rin na wala akong karapatan na hilingin to pero pwede ko ba siyang makalala? Nangihina nga na pakiusap na nga nito, kasabay no ng pagtulo na nga rin ng luha. Sa mga mata niya na kanina pa nga niya pinipigilan. Hindi naman nakasagot si Cass, dahil kasi sa naging pag-uusap nga nila, ng lalaki ngayon nga ay ang dami nga niyang napagtanto. Una, nasaktan man siya ng lalaki, alam niyang mali pa rin na itago nga rito ang tungkol sa bata. Masyado siyang nagpadala sa sakit na naramdaman niya noon. Pangalawa, alam naman niya na hindi nga niya habang buhay na maitatago sa lahat ang tungkol dito. At pangatlo, hindi dapat niya ipinagkait sa mag-ama ang totoo, lalong-lalo na sa kanyang anak na nangungulila nga sa ama. Kahit na ano pa ang mangyari at kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, anak pa rin nga ni Marcos ang bata. Marky. Mahina ang boses na saad nga ni Cass pagkaraan ng ilang minuto. Marky ang pangalan niya. 5 years old na siya at ang alam niya lang, nagtatrabaho sa malayo ang tatay niya. Dagdag pa nga ng babae. Agad na napayuko nga at napahagulgol si Marcos. Dahil sa narinig, hindi kasi siya makapaniwala na kahit nasaktan nga niya si Cass, isinunod pa rin ng babae ang pangalan ng anak nila sa pangalan niya. I think I'll go ahead. Nangihina nga na wika na nga muna niya. Salamat sa pagsasabi sa akin ng totoo. Babalik ako sa ibang araw para makilala siya. Kukuha muna ako ng lakas ng loob, Cass. Pasensya na at sorry ulit sa lahat ng mga nagawa ko noon. Lumuluha pa nga rin na dagdag niya. Hindi na nga niya hinintay pa na sumagot ang babae kasi mabilis na nga siyang tumalikod at naglakad na nga palayo. Kahit pa sobra nga siyang nangihina, si Cass naman ay patuloy sa pagluha habang tinatanaw nga si Marcos hanggang sa naramdaman na nga niya na may yumakap na nga sa kanya. Nang lumingon siya ay agad nga niyang nakita ang mama niya. Ang importante ay nasabi mo na ang totoo. Alam ko na nasaktan ka noon at hanggang ngayon ay dala mo pa rin ang sakit na yon. Pero mas makabubuti kung magiging magkaibigan kayo para sa bata. Mahina, malumanay naman ang wika ng mama niya. Pilit naman ang umiti si Cass bago nga tumango, tapos ay yumakap na nga rin sa mama niya bago muling napahagulgol. Sa kabilang banda naman si Marcos ay dumiretso na nga pauwi. Habang naglalakad nga, ay ang dami-dami nga na boses na naririnig nga sa isip niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari at nalaman niya. Hindi siya makapaniwala nagkaroon nga pala sila ng anak ni Cass. Marcos, where have you been?
At bakit umalis agad si Cass? Nagkausap na ba kayo? Agad na tanong ng lola niya nang makapasok nga siya sa mansyon nila. Pero hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad patungo nga sa ikalawang palapag. At nang makapasok nga siya sa kwarto niya, ay pinagsusuntok nga niyang pader, maging ang mga display habang patuloy nga sa pag-iyak. Sising-sisi nga, si Marcus ang nagawa niya noon. Iniisip niya na kung sana hindi siya nagpadala sa takot at kung sana pinakinggan nga niya ang pakiusap ni Cass sa kanya. Sana ay hindi nangyari ang lahat ng to. Sana ay nakasama nga niya sa paglaki ang anak nila at sana nagawa nga niyang alagaan ng mag-ina niya. Marcus, what's happening to you? Nag-aalala nga na tanong sa kanya ng lola niya. Tapos ay agad nga siya nitong niyakap kaya natigil nga siya sa pagsuntok sa pader. I am worthless, Lola. Ako na po siguro ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Umiiyak nga na bulong niya. Wala man lang akong nagawa para sa babae na walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ako dati. Wala akong nagawa para sa kanila. Para matulungan at maalagaan sila. Kasi duwag po ako, I don't deserve their forgiveness. Dagdag pa nga niya. Alam mo na ang tungkol sa anak mo? Gulat ngang napaangat nga nang tingin sa lola niya si Marcus dahil sa naging tanong nga nito. Tapos ay biglang bumalik nga sa isip niya ang pagpilit sa kanya nito na umuwi nga sa probinsya at sumali nga sa palaro kung bakit sila ni Cass ang naging magkapareha. Alam niyo rin po ang tungkol sa bata? Nangihina nga na tanong nga ni Marcus. Nung nagkahiwalay kayo ni Cass, ay nagpasya ka na magpunta sa Manila. Ilang linggo lang kumalat ang balita na nagdadalang tao nga siya. Marami ang nag-iisip na ikaw ang ama kasi ikaw lang naman ang naging kasintahan niya. Pero siya mismo ang nagsabi na hindi ikaw ang ama. Yun ang sinabi niya kaya yun ang pinaniwalaan ng mga tao. Sa totoo lang hindi ko alam ang rason kung bakit kayo naghiwalay noon. Pero inisip ko na nagkamali nga siya. Kaya mo siya iniwan. Paninimula nga ng lola niya. Kilala si Cass bilang mabuting bata. Pero marami ang nagbago ang tingin sa kanya dahil sa nangyari. Ang daming nagsasabi na manloloko siya at nabiktima kanya kasi hindi siya nakontento sa'yo at niloko ka pa. Ganun pa man wala siyang pinansin sa sinabi ng iba. Pero nung isinilang nga niyang bata at habang lumalaki ito napansin ko na kamukha mo ang bata. At alam ko kasi akong nagpalaki sa'yo. Noong una inisip ko na baka nagkataon lang. Pero iba ang pakiramdam ko. Kaya pinilit kitang pauwiin dito at ginawa kong rason ang mama mo para sa paternity test. And I'm sorry if I did this na walang permission sa inyong dalawa. Dagdag pa nga ng lola niya bago pinakita rito ang hawak na papel. Nang tignan nga yun ni Marcus mariin nga siyang napapikit. Yun kasi ang resulta ng paternity test na 99.9% matched ang resulta. He's really my son. Nanginginig nga ang mga kamay na bulong niya. Bakit nga ba kayo naghiwalay? Apo, mahinahong tanong pa nga ng kanyang lola. Dahil natakot po ako at naduwag. Sa tuwing, binibiro niyo kami noon kung kailan ang kasal natakot ako. Pakiramdam ko masyado pa akong bata at hindi pa handa. Kaya nakipaghiwalay po ako sa kanya. Kaya iniwan ko siya. Hindi ko po kayo sinisisi kasi hindi niyo po kasalanan. Ako po kasi ang problema dito. Masyado akong natakot at naduwag sa mga commitment. And yun po ang pinaka-stupid na nagawa ko. Sagot naman niya. Mabuting tao si Cass. Imagine, nasaktan mo siya pero pinrotektahan ka pa rin niya. Ang pangalan mo sa ibang tao. Madaling sabihin na ikaw ang ama ng bata at iniwan mo na lang siya basta. That way, sa kanya ang simpatya ng marami. Pero hinayaan niya na siya ang pag-isipan ng masama ng mga tao. Her love for you was selfless. Saad nga ng lola niya kaya mas lalo nga siyang nakadama ng konsensya. Look po, bilang mga tao lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Lahat tayo natatakot minsan at normal lang yun. But our mistakes doesn't sum up who we really are. Kasi ang importante natututo tayo sa mga pagkakamaling ito at gumagawa tayo ng paraan para makabawi sa mga tao na nasasaktan natin. I already did my part here, kaya umaasa ako na ikaw naman ang gagawa ng paraan para gawin ang alam mong tama.
Mahinahon at nakangiti nga na dagdag pa nga ng lola niya. Saglit siyang natigilan at napaisip, tapos napangiti na nga rin sa huli. You lost the game, but I'm pretty sure that you still found your own treasure, am I right? Nakangiting tanong nga ng lola niya. Muli siyang napangiti na mapagtanto ang mga ginawa ng lola niya. Lahat ng ito ay hindi talaga para sa mana na gusto nga niyang makuha. Yun ay para muli silang mapagpalit ni Cass. Oo, habang buhay niyang pagsisisihan ng mga nagawa niya, pero sa puntong to hindi nga siya papayag na walang magawa para makabawi sa mag-ina niya. Galit sa kanya sa ngayon si Cass, pero hindi na nga siya ulit matatakot pa. Gagawin niya ang lahat para mapalambot ang puso ng una tuling babae na minahal niya. At sisiguraduhin nga niya na mabubuo ang pamilya nila. Nagpasya nga si Marcus na magpahinga muna ng araw na yun, pero nang sumunod naman na araw, nagpasya siya na maglakas ng loob na puntahan nga si Cass sa bahay nito para formal na makilala na nga rin niya ang anak nila sa wakas. Nasabi ko na sa kanya kagabi ang tungkol sa'yo, kaya hindi na nga siya magugulat kapag nakaharap mo siya. Wika pa nga sa kanya ni Cass habang nakaupo nga siya sa sofa sa sala. Pilit naman si Marcus ngumiti bago tumango. Maraming salamat ulit, Cass. Sagot naman ni Marcus. Ang boses niya ay mahalo pa rin kaba. Maya-maya pa nakita na nga niyang lumabas mula sa isang silid ang batang si Marky. Saglit pa ngang natigilan ang bata at napatitig nga sa kanya na parang inaaral nga o minememorya nga nito ang kanyang itsura. Kayo daw po ang tatay ko? Mahina nga ang boses na tanong pa nga nito na parang nagdadalawang isip kung lalapit pa ba siya o hindi na. Hindi naman na nakapaghintay pa si Marcus, siya na kasi mismo ang tumayo para lumapit sa bata. Tapos ay marahan nga siyang lumuhod at agad na niyakap nga ng mahigpit ang bata. Agad pa nga niyang ipinikit ang kanyang mga mata para mas damhin nga ang presensya ng bata sa tabi niya. Kakaibang pakiramdam yun. Sobrang gaan sa loob. Hindi niya gaanong maipaliwanag pero sobrang saya. Sorry kung ngayon lang si tatay. Patawarin mo ko. Bulong pa nga niya. Muli na naman nga siyang naging emosyonal ng maramdaman nga na niyakap nga rin siya ng bata. Tatay, bakit po ang tagal niyong umuwi? Sabi po ni nanay kapag natulog po ko ng tanghali lagi, pagkagising ko po uuwi na po kayo isang araw. Pero nakailang tulog na po ko, hindi pa rin po kayo umuwi eh. Umiiyak nga na wika ng bata. Sorry anak, sorry. Pangako hindi naalis si tatay. Magkakasama na tayo lagi. Patawarin mo si tatay. Paulit-ulit nga nabulong naman niya sa bata. Sa malayo po ba kayo nagtatrabaho kaya po hindi kayo agad nakauwi? Sabi po kasi ni nanay kailangan niyo pong magtrabaho para mabigyan ako ng madaming toys. Kahit wala naman pong toys, tatay, para hindi na po kayo mapagod at para kasama na po namin kayo palagi, okay lang. Sagot pa nga ng bata, parang may kung anong mainit na bagay ang humaplo sa puso nga ni Marcus dahil sa narinig. Hindi na ulit alis si tatay. Hindi na ulit kita iiwan. Ang tanging nasabi na nga lamang ni Marcus at nagangat pa nga siya ng tingin para makita ang mukha ni Cass na ngayon ay lumuluha na nga rin. Tapos ay bumulong na nga siya ng thank you sa babae. Malaki ang pasasalamat niya rito na napalaki nga nito ng maayos ang anak nila. Malaki ang pasasalamat niya na pinagtakpan nga siya nito hindi lang sa ibang tao kundi maging sa anak na nga nila mismo. Alam niya sa sarili niya na hindi nga niya deserve ang kapatawaran ni Cass pagkatapos niya itong basta na nga lamang iwan at saktan noon. Pero masaya siya na hindi pa rin ipinagkait ng babae sa kanya na makilala nga niya ang anak nila at habang buhay niya itong tatanawin na isang malaking utang na loob. Hindi alam ni Marcus kung gaano nga niya katagal na yakap ang batang si Marky habang tahimik nga na lumuluha. Pero pagkaraan nga ng ilang minuto ay kinarga nga niya ito tapos ay isinama na nga sa pag-upo niya sa sofa. Tatay, bakit po ngayon niyo lang po ako pinuntahan? Inosenteng tanong pa nga ng bata maya-maya lang. Nag-iipon muna kasi si tatay para hindi ko na kailangan umalis ulit. Gusto mo ba pasyal tayo sa mall bukas? Bibilhin ni tatay ang lahat ng gusto mo. Malumani naman ang wika nga niya.
Nakokonsensya nga siya na kailangan nga niyang magsinungaling pero alam niya na hindi pa man maiintindihan ng bata ang totoong rason. Talaga po? Opo, tatay, salamat po. Masayang sagot nga ng batang si Marky. Tatay, dito na po ba kayo titira kasama po namin? Kasi po yung mga classmates ko po kasama po nila sa bahay ang tatay po nila eh. Tanong nga nito, kaya saglit nga siyang natigilan. Amanak, hindi pa kasi pwede sa ngayon. Pero lagi naman kitang papasyalan dito tapos minsan, isasama rin kita sa bahay para makilala mo ang mga lola't lolo mo. Okay ba yun? Malambing na sagot naman ni Marcus sa bata. Malawak naman itong umiti sa kanya bago tumango. Opo, tatay. Pero ngayong kasama na po namin kayo, magkakaroon na po ba ako ng kapatid? Inosenteng. Tanong nga ulit nito. Muntik na nga siyang humagalpak sa tawa dahil sa tanong ng anak. Lalo na nang biglang naubo si Cass. Matahimik lang na nakikinig sa kanila. Nagkatitigan pa nga sila. Nang babae ng mata sa mata, bago ito nag-iwas ng tingin. Malay natin anak. Mababa ang boses na sagot nga niya habang nakangiti at nakatingin pa nga rin sa magandang mukha ng babae. Anak, pwede bang mag-usap muna kami ng nanay mo? Malumanay nga na pakiusap nga ni Marcus sa bata. Apo, halika muna. Hayaan mo muna ang nanay at tatay mo na mag-usap. Pagtawag naman ng mama ni Cass sa apo nito. Napangusa naman ang bata na mukhang ayaw malayo kahit ilang minuto lamang sa tatay niya. Sobra talaga ang pangungulila niya pero sumunod pa rin siya sa utos ng matatanda. Nang makalabas ng angling maglola at nang sina Cass at Marcus na nga lamang ang naiwan sa loob ay saglit muna silang binalot ng katahimikan. Hindi kasi alam ni Marcus kung paano magsisimula pero sa huli ay huminga nga siya ng malalim bago ngumiti sa babae. Kamusta ka? I mean yung buhay niyo rito. Panimula nga niya kaya tipid ng umitis yung Cass. Okay naman. Simple at komportable. Magkasosyo na kami ni nanay sa karinderya at ang kinikita doon ginagamit ko para matustusan si Marky. Paliwanag na ng babae kaya marahan nga siyang tumango. You raised him well. Wika naman ni Marcus tapos napahinga na nga lamang ng malalim. Hindi ako magsasawang magpasalamat at humingi ng sorry sa'yo, Cass. Alam ko na sobra kitang nasaktan nun, pero wala ka pa rin sinabi na masama tungkol sa akin. Malumanay nga na saad niya. Ayoko lang isipin ni Marky na masamang tao ang tatay niya. Sagot naman ni Cass. Hindi lang tungkol kay Marky, maging sa ibang tao rin. Wika nga ni Marcus, kaya agad na napalingon nga sa kanyang babae. Nabanggit sa akin ni Lola na noong umalis daw ako at naghiwalay tayo, ang daming lumabas sa chismis tungkol sa'yo na puro kasiraan. Pero tinanggap mo lang ang lahat ng yun. Hindi mo dapat ginawa yun. Kasi hindi ko naman yun deserve, pero maraming salamat. Dagdag pa nga nito, napangiti nga ng mapaklang babae. Alam mo sa totoo lang, nung nakipaghiwalay ako sa'yo, sobra akong nagsisisi. May mga pagkakataon na gusto kong bumalik at bawiin ang lahat ng nasabi ko, but then again, pinangunahan na naman ako ng takot, kaya hindi ko na nagawa pa. And just a few weeks back, since 28 na ako, tinanong ko si Lola tungkol sa mana ko at binigyan niya ako ng deal. Yun ay, makukuha ko lang ang pera kapag umuwi ako dito at sumali sa palaro niya sa fiesta. Pagkukwento nga ng lalaki, hindi naman nakasagot si Cass, na natili lamang siyang tahimik na nakikinig nga dito. At first I thought that it was just a childish idea, pero ngayon malinaw na ang lahat. Kasi kahit pa sinabi mo sa lahat na hindi ako ang ama ni Marky, hindi naniwala si Lola. Kaya sinadya na talaga akong pauwiin para magkita tayo ulit. Nagkapareho tayo sa palaro niya kasi gusto niya na makapag-usap talaga tayo. Plano niya ang lahat ng to, and I can't thank her enough for doing what she did. Dahil nga bukod sa nagkita tayo ulit nakilala ko pa ang anak natin. Dagdag nga ni Marcus. Alam ng lola mo ang tungkol kay Marky? Gulat na tanong nga ni Cass, kaya nakangiti nga itong tumango sa kanya. Si Lola ang nagpalaki sa akin, at kamukhang kamukha ko daw si Marky nung bata pa ako. Sagot pa nga nito, hindi lang siya nagsalita agad kasi nire-respeto niya tayo, at gusto nga niya na makapag-usap muna tayo pero mukhang hindi na nga siya nakapaghintay pa na mangyari yun.
Kaya yun, siya na mismo ang gumawa ng plano para muling mag-cruise ang mga landas natin. Dagdag pa nga ni Marcus. Sorry ulit Marcus. Sagot naman ni Cass. Sorry kasi dahil sa sakit na naramdaman ko noon, nabigo akong tumingin sa mga rason. Ngayon naiintindihan ko na kahit gaano pa ako nasaktan, ay mali pa rin na itago sa inyo ng pamilya mo ang totoo. Sobra akong naging unfair, hindi lang sa'yo at sa pamilya mo maging kay Marky na rin. Dagdag pa nga niya. Kung meron mang dapat humingi ng sorry, ako yun Cass. At hindi rin ako magsasawa na hingin ng kapatawaran mo kahit na alam ko na hindi ko yun deserve. Sagot naman ni Marcus. Siguro pareho lang naman tayong may mali at kasalanan sa mga nangyari. Pero ayoko nang isipin pa yun. Sabi nga nila mas magaan at masaya pa rin ang mabuhay na walang dinadala at kinikimkim na sama ng loob. Wika nga ni Cass na siyang nagpangiti kay Marcus. Kaya mas pinipili ko na magpatawad. Pinapatawad ng kita sa nagawa mo noon at pinapatawad ko na rin ang sarili ko sa hindi pagsasabi sa iyo ng totoo. Kaya sana, ikaw rin, mapatawad mo ako. Mapatawad mong sarili mo at sana, maging magkaibigan tayo para sa ikaayos ng lahat. Para na rin kay Marky. Mahabang dagdag pa nga nito. You are really beautiful inside and out, Cass. Malumanay naman ang boses na saad nga ni Marcus. Kaya agad na naramdaman nga ni Cass ang pamumula nga ng magkabilang pisngi niya. Honestly, mula nang makipaghiwalay ako sa'yo, hindi ko na binigyan pa ng pagkakataon ng sarili ko na magmahal ulit ng iba. I was a jerk for hurting and letting you go. Pero hindi naman nawala yung nararamdaman ko sa'yo. In fact, inalagaan ko yun at hindi hinayaan na mawala even after all these years. But you're right. Siguro nga mas maigi kung maging magkaibigan na muna tayo sa ngayon. Hindi ko kasi gusto na ma-pressure ka at madaliin ang mga bagay-bagay. I'm just saying this to set a proper expectation. May nararamdaman pa rin ako para sa'yo, para lang alam mo. Mahabang dagdag pa nga niya. Kaya mas lalong namula nga ang magkabilang pisngi ni Cass. Alam mo Cass, masaya ako na nagagawa na nating pag-usapan ito ngayon. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga what ifs. What if hindi ako natakot? What if hindi ako naduwag? What if hindi kita sinaktan at iniwan? What if hindi ako umalis at nanatili lang ako sa tabi mo? Things could have been better. Pika nga ulit ng lalaki at tipid namang umiti si Cass dahil doon. Noong una hindi ko maintindihan kung bakit natatakot ka dahil nga wala naman akong hinihingi na kahit na ano. Aminin ko na inisip ko na masyadong mababaw ang dahilan mo. At inisip ko na baka hindi lang talaga sapat ang nararamdaman mo sa akin para mag-commit ka. Kaya rin ako nagalit pero na-realize ko na valid ang lahat ng emosyon mo. Kahit nagaang naman kababaw sa ibang rason, valid pa rin ang nararamdaman ng isang tao. Kaya hindi kita masisisi. Pero hindi na mahalaga yon. Gaya ng sinabi ko, sa ngayon mag-focus na lang muna tayo kay Marky, sa anak natin. Mahabang litanya naman ni Cass. You're right. Wala nang ibang mahalaga pa sa akin ngayon kung hindi ang makabawi sa inyo ng anak natin. Nakangiti na wika naman ni Marcus. Biglang bumilis at lumakas ang tibok ng puso ni Cass nang marinig ang salitang anak natin. Hindi niya maintindihan pero parang sobrang gaan at saya nun sa pakiramdam. Wala ka namang obligasyon sa akin. Kung gusto mong makabawi, kay Marky na lang, hindi dapat ako kasama. Puno ng kaba at nauutal nga ng sagot naman ni Cass. Like I said, hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko para sa'yo kaya kasama ka sa lahat ng plano. Hindi lang dahil may anak tayo, kung hindi dahil gusto kitang mapasaya at makabawi sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. May halong lambing nga na saad naman ni Marcus. Maghahanda na ako ng tanghalian. Puntahan mo na muna si Marky dahil tiyak ako na excited yung makasama ka. Dito ka na lang din. Kumain ka na dito. Puno pa nga rin ang kaba na saad nga ni Cass. Tapos ay nagmamadali ng tumayo at dumiretso na nga sa kusina. Kahit pa ang totoo ay gusto lang nga lang niyang umiwas. Pansamantala. Kasi nga ay parang aatakihin na nga siya sa puso dahil sa kakatuwang pakiramdam na dulot nga sa kanya ni Marcus. Ibang klase rin naman kasi itong magsalita
Hanep, parang hustler talaga sa kalandian. Tuloy nagiging marupok siya at nangihina nga ang kanyang tuhod. Sa mga sumunod nga na araw ay wala nang ibang ginawa si Marcus kung hindi ang bumawi nga sa mag-ina niya. Nariyan ang ipapasyal niya ang mga to sa mall, manunood sila ng sine, maglalaro ng arcade, kakain sa labas at kung ano-ano pa. Binibili nga rin niya halos lahat ng mga laruan na gusto ng anak niya. May mga pagkakataon na gusto rin niyang bilhin ang isang bagay na gusto nga niyang iregalo kay Cass. Ang kaso agad namang tumatanggi ang babae. Good morning! Masayang bati nga ni Marcus isang umaga nang maiparada nga ang sasakyan sa harap ng bahay ni Cass at bumaba nga siya rito. Sakto kasing palabas nga sa gitang mag-ina niya at ang anak ay nakabihis na nga pang-eskwela dahil pumapasok na nga ito sa daycare. Tatay ko! Masayang bati naman ang anak nilang si Marky bago patakbo na lumapit sa kanya tapos ay nagpakarga nga na agad naman niyang ginawa. Tatay, ihahatid niyo po ba ako sa school? Puno ng lambing na tanungan ng bata. Oo anak, kung okay lang sa inyo ng nanay mo. Nakangiti at masaya namang sagot nga niya. Opo! Walang pag-aalinlangan naman na sigaw ng bata. Mahina na nga lamang siyang natawa bago binuksan ang pinto ng back seat. Tapos ay pinaupo na nga doon ang anak. Tapos nagmamadali nga rin niyang binuksan ang pinto ng front seat at nakangiting nilingon nga si Cass. Let's go? Gusto ko sanang ihatid nating dalawang anak natin. Malumanay at may halong lambing ang boses na saad nga niya. Napalunok naman ng laway ang babae bago nagpasya na sumakay na nga rin doon. Nitong mga nakaraang araw, pansin nga ni Cass na laging may halong lambing ang pakikitungo sa kanya ni Marcus. At kahit pa sinabi na nga ng lalaki sa kanya, kailan lang na may nararamdaman pa nga ito para sa kanya. At nakikita naman niya yun. Kaya lang ayaw nga niyang umasa dahil nga masyado ng maraming nangyari nitong mga nakaraang taon. Tatay, meron po akong 3-star mula kay teacher kahapon. Very good daw po kasi ako eh. Masayang pagkukwento nga ng bata habang nasa biyahe nga sila. Talaga? Ang galing naman ng baby namin. Malambing at malawak nga ngiti na sagot naman ng lalaki. Tatay, hindi na daw po ako baby, sabi ni nanay. Big boy na daw po ako. Sagot naman ng bata kaya mahina nga siyang natawa. Pero baby ka pa rin ni tatay. Ikaw ang number 2 na baby ko. Nakangisi na nga saad niya. Sino pang number 1? Kuryoso na tanong naman ng bata. Saglit na napalingon nga si Marcus kay Cass habang hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi. Napansin naman yun ni Cass kaya biglang bumilis ang tibok ng puso niya at gusto nga niyang umiwas ng tingin. Mang nanay mo, walang pag-aalinlangan nga nasagot pa nga niya sa bata dahil doon ay tuluyan na namang namula ang magkabilang pisngi ni Cass. Hindi naman po baby si nanay eh, kasi big na po siya oh. Wika naman ng inosenteng bata. Basta baby ko pa rin siya, baby ko kayong dalawa. Nakangisi pa nga rin na saad ni Marcus na tila nag-enjoy nga sa ganitong usapan. Mamaya pa ay nakarating na nga sila sa daycare center at nang maihinto na nga ang sasakyan, ay sabay-sabay na nga silang bumaba doon. Agad ngang nakaramdam ng kaba si Cass nang mapansin ang tingin sa kanila ng marami. At may iba pa nga na nagbubulungan nga na halatang pinag-uusapan siya. Oo, aminado naman siya na hindi niya pinapansin ang mga chismis noon tungkol sa kanya na manloloko nga siya. Pero deep inside nasasaktan siya na parang nawala ng respeto sa kanya ang ibang tao. Kung dati kasi ay kilala siya bilang mabuti at matulungin, ay ngayon marami ng tao na ibang tingin sa kanya. Pagkabuhat ni Marcus sa anak nila mukhang napansin na rin niya ang napansin ni Cass. Kaya walang pasabi nga niyang hinawakan ng kamay ng babae na ikinagulat naman ito. Anong ginagawa mo dito? Nalilito at may halong kaba na tanong ni Cass. You shouldn't put up with these accusations kasi wala ka namang kasalanan. Akong nang iwan sa'yo noon at hindi mo ko niloko. Kaya ako dapat ang sabihan ng hindi maganda hindi ikaw. Kasi wala ka namang ibang ginawa mula noon pa kung hindi ang mahalin ako at ang anak natin. Malakas nga ang boses sa sagot nga ni Marcus. Halatang pinaparinig nga yun sa ilan sa mga nag-uusap nga tungkol sa kanila.
Dahil naman sa sinabi niya na tahimik ang mga chismosa na halatang napahiya. Mukhang hindi pa nga nakontento si Marcus kasi ay hinarap pa nga niya ang mga ito. You heard it, right? Anak namin ni Cass, si Marky. Ngayon kung may sasabihin kayong hindi maganda, sabihin niyo sa harap ko mismo kasi hindi niyo kinaganda ang pagiging chismosa niyo. Maanghang na nga dadagdag pa nga niya. May ilang mga natawa dahil doon. Napakagat na nga lamang ng ibabang labi si Cass nang hinila nga niya si Marcus papunta sa classroom ng bata. Anak, huwag makulit dito makikinig lagi kay teacher kapag may nag-away sa'yo. Sabihin mo agad kay teacher, susunduin ka namin ng nanay mo. Mamaya, okay? Nakangiti na saad pa nga ni Marcus. Opo, tatay. Masaya ang sagot naman ng bata. Tatay, magdadate po ba kayo ni nanay? Inosenteng tanong pa nga niya. Mahinang napasinghap nga si Cass sa narinig. Si Marcus naman mahinang natawa. San mo ba nalalaman ng mga ganyang bagay, anak? May halong kaba pa nga na tanong ni Cass sa bata. Kay tatay po, sabi po niya kahapon kapag nasa school ako magdadate daw po kayo. Ang date daw po ay ginagawa ng nanay at tatay na love ang isa't isa para magkaroon na daw po ko ng kapatid. Mabilis nga na tinakpan nga ni Marcus ang bibig ng anak. Tapos ay peke pa ngang tumawa. Anak, aalis na kami ng nanay mo. Magpakabait ka dito, okay? Saad nga ni Marcus. Si Cass naman napailing na nga lamang dahil sa mga kalokohan na itinuturo nga ni Marcus sa anak nila. Bago humalik sa pisngi ng bata, nagpa siyang sumunod nga kay Marcus paalis. Nang nasa sasakyan naman na sila, ngumisi sa kanya si Marcus at nag-peace sign pa. Alam mo kung ano-anong kalokohan ang tinuturo mo sa bata, Marcus. Singhal sa kanya ni Cass. At saka hindi mo na dapat pinatulan pa ang mga chismosa na yun kanina. Wala naman sa akin yun eh. Dagdag pa nga niya. I know, pero hindi ko lang kayang isipin na ang pangit ng tingin nila sa'yo at hinusgahan ka nila agad. Gayong hindi naman nila alam ang totoong kwento. Now that I'm finally here, hindi na ako papayag na pag-isipan pa ka pa ng hindi maganda ng ibang tao. Hindi ako perpektong tao, Cass. Alam mo yan. Pero gagawin ko ang makakaya ko para maprotektahan kayo ng anak natin. Mahaba at puno nga ng lambing naman ang sagot niya. Salamat. Mababa nga ang boses. Nasagot naman ni Cass. Hindi niya alam pero sobrang gaan nga ng pakiramdam na marinig nga ang mga salitang yun mula kay Marcus. Anything for you and for our son. Nakangiting sagot naman ng lalaki. Now, pwede na ba tayong mag-date? Nangungulit na yung anak natin sa kapatid eh. Pagbibiro pa nga ng lalaki, na ikinagulat nga ulit ni Cass. Kaya naman agad nga siyang hinampas ng babae sa braso. Alam mo Marcus, grabe ka talaga. Reklamo pa nga nito na sinuklian naman ng lalaki ng halakhak. Sa huli natawa na nga lamang din si Cass sa kalokohan niya. Lumipas pa ang mga araw na mas naging maayos at magaan ang lahat. Lalo na nang formal na ngang iniharap nga ni Marcus ang mag-ina niya sa pamilya niya. Nagulat ang mama at papa niya, maging ang lolo niya pero hindi ang lola niya na simula pa lang ay alam na nga ang lahat. Ganun pa man ay sobrang natuwa naman ang lahat at naging mainit ang pagtanggap sa dalawa. Marcus, akala ko umuwi ka na. Wika nga ni Cass isang gabi nang maabutan nga sa terasa ang lalaki. Katutulog lang kasi halos ng anak nila at magsasara na nga sana siya ng pinto pero nakita nga niya si Marcus. Hinihintay kita. Nakangiti at malumani na sagot nga naman ng lalaki. Ha? May problema ba? Tanong naman ni Cass. Bago umupo sa silya nakatabi nga nang inuupuan ng lalaki. Hindi wala. I just miss late night talks with you. May halong lambing na sagot nga ni Marcus bago tumingin sa kalangitan na puno nga ng makikislap ng mga bituin. Ang bilis lumipas ang mga araw, no? I mean, who would have thought? Na ilang linggo na nga rin pala mula nang makilala ko ang anak natin. Sa tuwing kasama ko kasi kayo, hindi ko namamalayan ng oras. Nakangiti na dagdag pa nga nito. Siguro totoo ang sinasabi nila na kapag masaya ka, hindi mo talaga namamalayan ang takbo ng oras. Sagot naman ni Cass. Oo nga, sobrang saya ko kasi sa bawat araw na kasama ko kayo. Wika nga ulit ni Marcus bago tumingin kay Cass. Cass, hindi ba sinabi ko naman nung una pa lang na may nararamdaman pa rin ako para sa'yo? Seryoso na tanong pa nga nito.
Ha? Gulat at may halong kabangan na usal na manikas. Hindi ko talaga gusto madaliin ang mga bagay kasi nga hindi ko gusto na ma-pressure ka. But these past few weeks I've been thinking na manligaw sana. Gusto ko kasi talaga na mabigyan ng buong pamilya ang anak natin. I mean, hindi lang naman dahil kay Marky, kaya gusto kitang ligawan. Sa totoo lang, gusto ko rin na makasama ka lagi. Alam mo yun? I want to share every mornings and every nights with you. Yung tipong, magigising ako sa umaga at matutulog sa gabi na kayo ng anak natin ang una kong nakikita. Sa isang tahanan na matatawag nating sa atin. Puno ng kaba na wika nga ni Marcus. Sunod-sunod na paglunok naman, manglaway ang ginawa ni Cass kasi hindi nga niya alam kung paano magre-react sa narinig. Aminado siya na kay sarap pakinggan ng mga salitang yun pero may parte pa rin sa puso niya ang natatakot at hindi nga niya alam kung bakit. Marcus, natatandaan mo ba nung nililigawan mo ako noon? Mababa ang boses na tanong naman sa kanya ng babae. Madalas ang topic natin tungkol sa future. Kung ilang anak ang gusto mo, kung saan tayo magpapatayo ng bahay, at kung ano-ano pa. Natatawa nga ako kasi naliligaw ka pa lang pero ganun na ang iniisip mo. Dagdag nga ni Cass. What do you mean? May halong kaba nga, natanong ni Marcus. Nung mga panahong yun, naniwala at nagtiwala ako na handa ka na. At aaminin ko na isa yun sa mga rason kung bakit nahulog din ako sa'yo. Kasi kasama na ako sa future na iniisip mo. Pero pagkatapos ng mahigit 2 taon, bigla mong naisip na hindi ka pa pala handa. Ang sabi mo natakot ka. Sagot nga ni Cass. Cass, mahina ang boses at puno ng pag-aalala na sambit ni Marcus sa pangalan ng babae. Kaya paano kung ganun ulit ang mangyari? Paano kung nasasabi mo lang ang mga salitang yan ngayon tapos bigla kang matakot ulit at umalis? Paano kung maniwala at magtiwala ako pero nasasaktan lang pala ulit ako? Puro ng pag-aalala, natanong pa nga ni Cass. Mariin namang napapikit si Marcus dahil sa narinig. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay marahan nga siyang tumango at tipid na ngumiti. Naiintindihan ko na natatakot ka, Cass. At alam ko na ako ang dahilan ng takot na nararamdaman mo. But I'll do anything just to prove na sa puntong to, handa na talaga ako. Gagawin ko ang makakaya ko para mabuo na ang pamilya natin. At hindi ako mapapagod na maghintay hanggang sa ikaw naman ang maging handa na muling magtiwala at maniwala sa akin. Nakangiti at puno nga ng sinseridad na sagot naman ni Marcus. Tipid na nga lamang din ang umiti si Cass at hindi na nga sumagot pa. Oo, aminado nga siya na natatakot nga siya pero hindi naman niya ay pagkakait sa lalaki ang tsansa na mapatunayan nga ang sarili nito sa kanya. Kasi gaya nga ni Marcus ay gusto na nga rin niya na mabigyan ng buong pamilya ang anak nila. Nanay, hindi po ba darating si tatay? Mababa nga ang boses na tanong nga ni Marky kay Cass isang umaga habang tahimik nga itong nakaupo sa silya na nasa terasa at naghihintay sa ama niya. Araw yun ng Sabado at excited na gumising ang bata kasi nasanay nga siya na kapag walang pasok, pumapasyal nga silang tatlo. Anak, baka busy ang tatay mo pero sigurado naman na pupuntahan ka nun mamaya. Nakangiti at mahinahon nga na sagot niya. Kahit pa ang totoo maging siya, hinihintay rin ng lalaki. Nanay, pwede po bang tayo na lang po ang magpunta kay tatay? Malambing naman, nasaad ng bata kaya agad nga siyang natahimik. Hindi niya alam ang isasagot kasi nahihiya siya na baka isipin ni Marcus na hindi nga siya makapaghintay na makasama ito. Nangakmang magsasalita na nga sana siya, ay naramdaman nga niyang nag-vibrate ang cellphone niya. Kaya agad nga niyang binuksan yan para makita kung sinong nag-text. Iha, pwede ba naming hiramin ang apo namin? You know, we miss him so much and we want to play with him. Yun ang laman ng text, galing kay Doña Esmeralda. Tapos ay may isa pang ang mensahe mula naman sa mama ni Marcus, na ganun din ang laman. Kaya agad nga siyang napangiti. At least may rason na nga siya para magpunta sa mansyon ng mga imperial. Sige anak, magbihis ka na. Wika pa nga niya.
Masaya at mabilis namang sumunod ang bata sa kanya at nang matapos ay agad nga silang nagpaalam sa mga magulang ni Cass. At umarkila ng tricycle para nga makaalis na. Pagkarating sa mansyon, naabutan nga niya ang mga magulang ni Marcus, maging ang lolo't lola nito na nakangiting naghihintay nga sa kanila sa may terasa ng mansyon. "Lolo, lola!" Masayang saad nga ng bata tapos ay nagmano nga sa mga to. "Nasaan po si tatay?" Tanong pa nga nito. "Ha? Hindi niyo ba kasama? Maaga siyang umalis, ang sabi niya pupuntahan niya kayo." Sagot naman ng mama ni Marcus. "Kaya nga hinihiram namin ni mama tong apo namin para makapag-bonding kayo na kayong dalawa lang." Makahulugan nga at nakangiti na dagdag pa nga nito kaya agad na mula ang magkabilang pisngi ni Cass. Hindi naman po siya nagpunta sa bahay Nagtatakang tanong naman ni Cass. "Nasaan siya kung ganun?" Tanong naman ng papa ni Marcus pero walang sumagot. Baka babalik din yun dito. May iwan ko na muna kayo rito, si Marky din po. Kailangan ko pa po kasing mamalengke para sa mga ititinda po namin sa karinderya. Pagdadahilan naman ni Cass. Well, totoo naman, nabalak talaga niyang mamalengke ngayon pero kinansela niya ang plano. Dahil nga nag-expect din siya, napapasyal nga ulit sila ng anak kasama nga si Marcus. At dahil wala naman ng lalaki, itutuloy na nga lamang niya ang pamimili. "Ayaw mo ba siyang hintayin, iha? Para masamahan ka niya at para alam mo na, makapag-date nga kayo." Nakangiti at makahulugan pa rin ang wika nga ng mama ni Marcus. Kaya namula na naman ang magkabilang pisngi niya. "Lola, sabi po ni tatay kapag daw po nag-date ang nanay at tatay, love ang isa't isa, magkakaroon daw po ko ng kapatid." Inosenteng saad naman ang bibong bata kaya malakas na nagtawanan ng lahat. Samantalang si Cass ay pulang-pula nga ang kanyang pisngi dala ng kahihiyan. Puro kalokohan ang natututunan niya sa tatay niya. Wika na nga lamang niya kunwari. "Sige po, mauna na po ako babalikan ko na lang po si Marky dito mamaya." Dagdag pa nga niya bago nagpa siyang umalis na. Habang namamalengke naman si Cass ay parang lumilipad ang isip niya. Hindi kasi niya alam kung nasaan nga si Marcus. Naninibago lang siya na hindi nagsabi sa kanyang lalaki. Bagay na madalas naman itong ginagawa nitong mga nakaraang linggo. Sa huli ay nagpasya nga siya na wag na nga lamang gaanong bigyan ng pansin yun dahil wala naman siyang karapatan. Siya naman ang nag-request na magkaibigan nga muna sila at hindi pa siya handa. Pagkatapos mamili ay naglakad na nga siya papunta sa may plaza kung saan nakaparada ang mga sasakyang tricycle. Ang kaso hindi pa nga siya makakasakay, kaagad natigilan nga nang makita si Marcus sa di kalayuan. Nakaupo ito sa isang bench sa ibaba ng malaking puno at may kasamang babae. "Manong, teka lang po Paalam nga niya sa tricycle driver. Tapos ay iniwan ng mga pinamili sa trike at naglakad na nga siya palapit. "Will you be my wife?" Narinig nga niyang tanong ni Marcus nang medyo malapit na nga siya. Kaya mahina na nga na napasinghap ito. Tumawa naman ang kasama nitong babae. "Stop laughing, Jane. Seryoso ako." Giit pa nga na saad ng lalaki. "I'm sorry, I can't help it. I mean, wife agad?" Narinig niyang sagot ng babae. "Alright." Giit naman ni Marcus tapos ay huminga pa nga ng malalim na parang kumukuha nga ng buwelo. "Will you be my girlfriend?" Narinig nga na tanong nga nito sa babae pagkaraan nga nilang segundo. Parang may matalim na punyal nga sa puso ni Cass dahil sa narinig. Dali-dali pa nga siyang naglakad paalis at sumakay na nga ng tricycle. Hindi niya namalaya na habang nasa biyahe ay may namumuo na palang luha sa mga mata niya. Sobra siyang nalilito sa mga nangyayari. Parang kailan lang sinasabi ni Marcus na may nararamdaman pa ito para sa kanya pero bakit nagpo-propose na ito sa iba? Hindi rin niya alam ang sagot. Nagpapasalamat na nga lamang siya na natuyo na nga ang luha niya sa mata niya nang makauwi nga siya sa kanila. Pagdating naman ng hapon nakisuyo nga siya sa mama niya na sunduin nga si Marky sa mansyon ng mga imperial. Pakaramdam kasi niya ay hindi pa nga niya kayang harapin ang lalaki. Natakot siya na baka hindi nga niya mapigilan ang emosyon niya dahil nga nasasaktan siya.
After all, hindi naman siya nagsisisi kasi wala naman silang label. Nanay, nandito na po ako. Narinig nga niyang masayang boses ng anak, kaya agad nga siyang lumabas ng kwarto para salubungin ito. Nanay, nagpay po kami ni na lolo't lola, tapos kumain po kami. Nanay, fried chicken po yung ulam pero mas gusto ko pa rin po yung gulay. Tapos nanay, kumain din po kami ng ice cream. Pagkukwento pa nga ng bata kaya tipid na nga lamang siyang ngumiti bago tumango. Very good naman ang anak ko. Malambing na sagot niya tapos ay marahan pang ang ginulo ang buhok nito. Hey, gulat naman siyang napalingon sa pinto nang nakangiting pumasok doon si Marcus. Can we talk? Tanong pa nga nito. Bigla siyang kinabahan kasi pakaramdam niya ay tungkol ito sa pagkakaroon ng girlfriend ng lalaki. Pero ngumiti pa rin siya at tumango. Alam naman kasi niya na hindi nga niya habang buhay matatakasan to. Kaya mas maigi na pag-usapan na nga nila at tapusin na ang lahat ng namamagitan sa kanila habang maaga pa. Anak, maghilamos ka na. Mag-uusap lang kami saglit ng tatay mo ha. Wika pa nga ni Cass bago sumunod nga kay Marcus palabas. Pwede ba kita ngayain mag-dinner tonight? Yung tayong dalawa lang sana. Mahinahon nga na paninimula nga ng lalaki. Ha? Bakit? Hindi mo ba pwedeng sabihin dito na lang? Ano bang gusto mong sabihin? Tanong nga niya. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Marcus nang mapansin na parang may problema. Cass, what happened? Okay lang ba tayo? May problema ba? Mahinahon pa nga rin na tanong nito. Okay lang tayo, Marcus. Pero parang hindi ata tama na inaayaw mo pa akong lumabas na tayong dalawa lang. Diretsang sagot nga ni Cass. Bakit naman hindi? Nalilito nga na tanong ng lalaki. Kasi hindi tama. Giit nga ni Cass tapos ay huminga pa nga ng malalim. Nakita kita sa plaza kanina. May kasama kang babae. Jean atang pangalan niya at bukod pa sa maganda siya, mukha rin siyang mabait. Dapat hindi niloloko. Dagdag pa nga niya. Nainis naman siya nang makita nga ang ngiti na sumilay sa labi ng lalaki. Ang cute mong magselos. Bulong pa nga nito at nagulat nga siya nang bigla itong lumapit sa kanya. Pinadausdos nga ni Marcus ang braso niya sa bewang nito at hinalikan nga sa labi. Mabilis namang naitulak ni Cass ang lalaki, dala ng gulat tapos ay nasampal pa nga niya ito. Ouch! Reklamo nga ng lalaki. Sorry pero hindi mo dapat ginawa yun kung may girlfriend ka na. Marcus, kilala kita. Hindi mo naman ugali na maglaro ng babae, diba? Maybe natakot ka lang dati pero hindi ka man loloko. Frustrated nga ng wika ni Cass. Pero natawa lang si Marcus ulit na parang nag-enjoy pa. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa tingin mo ba nakakatawa to? Nainis nga na tanong na ni Cass. Okay, fine, I'm sorry. Ani nga ni Marcus at pinigilan nga ang pagtawa. You know what? Jane is just a friend. Taga Maynila siya at nagpunta siya rito kasi nga ilang araw na akong hindi pumapasok sa trabaho. I told her na nag-submit na ako ng immediate resignation kasi bala ko nang mag-settle dito kasama ang magina ko. Dagdag pa nga niya. Nasa may plaza kami kasi hinatid ko siya palapit sa may terminal ng bus. Saad pa nga nito. At nag-propose ka sa kanya bago siya umalis? Tama ba? Saad naman ni Cass kaya muling natawa si Marcus at napakamot ng ulo. Well, nagpa-practice ako kung paano magpo-propose. Sa'yo. At siya ang tumulong sa akin na magbigay ng idea. You see, as much as I want to see you jealous, hindi ko naman gusto na mag-away tayo. Ang idea dito ay magdi-dinner tayo tapos tatanungin kita sa wakas kung pwede na ba kitang maging girlfriend. At first, wife ang naisip ko. Pero sabi niya wag ko daw madaliin kasi baka ma-pressure ka bigla. Mahabang paliwanag na ng lalaki kaya napanganga si Cass. Wala na. Spoiled na ang surprise ko sa dinner dapat natin. Kasi hindi ko naman matiis na makita kang nagsiselos. Natatawang dagdag pa nga ni Marcus. Agad na naiiwas nga ng tingin si Cass dahil doon. Hiyang-hiya kasi siya dahil nga agad siyang nag-isip ng kung ano na hindi mo na kinakausap ang lalaki. Sorry, nahihiya na bulong nga niya. Sorry saan? Kasi inisip mo na pinaglalaroan lang kita at manloloko ako? Sorry kasi na-spoil ang dinner dapat natin? O sorry dahil sinampal mo ako? Natatawa ngang tanong
ng lalaki. Napangiti na nga lamang si Cass. Sa lahat. Pasensya na pero hindi ako tumatanggap ng sorry lang. Wika naman ni Marcus, kaya gulat nga siyang napalingon dito. Kiss mo ang pisngi ko na sinampal mo kanina para mawala ang sakit. Napapangiti na nga na saad niya. Muntik nang matawa si Cass kasi ang cute nito. Tapos pumayag ka na maging girlfriend ko. Either that or magtatampo ko. Dagdag pa nga ng lalaki. Huminga naman ng malalim si Cass bago marahang naglakad palapit kay Marcus. Nangakmang hahalikan na nga niyang pisngi nito ay agad na humarap nga ang lalaki kaya nagdampi nga ang labi niya. Ganun pa man, sa puntong yon ay hindi na nga siya umiwas pa at hinayaan na nga lamang na malunod sila sa tamis ng halik na yon. Look, Cass, I may be bad at everything but I'm always true to my words. Maniwala ka, handa na akong makasama at mahalin ka habang buhay. At hindi na ako hahanap ng iba. Alam ko na natatakot ka pa rin pero hayaan mo lang ako na mahalin ka at alagaan. Kayo ng anak natin. Puno ng sinseridad na bulong pa nga nito nang magkalas na nga ng labi nila. So, girlfriend na ba kita ulit? Nakangiting tanong pa nga niya. Napakagat naman ng ibabang labi si Cass bago marahang tumango bilang tugon. Naging masaya ang buong pamilya ni na Marcus at Cass nang malaman na nagkabalikan na nga sila. Muli nga silang biniro at tinanong ng lola ni Marcus kung kailan ang kasal. At sa puntong yon ay wala na ang ibang naramdaman pa ang dalawa kung hindi ang excitement. Pumayag naman na mag-train si Marcus sa papa at lolo niya patungkol nga sa pagmamanage ng mga negosyo nila sa San Isidro dahil nga balak na nga niya na mag-settle dito sa probinsya. Sobra nga siyang naging busy ganun pa man, sinisigurado naman niya na hindi nga siya nawawala ng oras para sa kanyang mag-ina. Mabilis pang lumipas ang mga araw at pagkaraan ng halos 3 buwan, sa kanila na pagdesisyonan na mag-isang dibdib na nga. Gusto nga sana nila ay simpleng kasalan lang ang mangyayari. Ang kaso sobra nga yung pinaghandaan ng lola ni Marcus, kaya naging enggrande ang kinalabasan noon. At ang araw na yun ay napuno ng labis na tuwa at galak para sa kanilang lahat. Si Marcus naman ay nagpagawa nga ng isang bagay na malapit lang din sa mansyon para sa kanilang mag-ina. Nakakatuwa nga kasi makalipas lang ilang buwan, natupad na nga ang matagal ng hiling ng panganay nilang si Marky na magkaroon nga ng kapatid. Sa pangalawang pagkakataon kasi ay nagdalang tao si Cass na iniluwal din ito kalauna ng maayos at malusog. Bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. Natutulog si Baby Mariel. Puno ng lambing na saad naman ni Marcus sa asawa isang gabi nang biglaan nga siyang magising at napansin nga na nakaupo sa kama nila ito. Hindi kasi ako makatulog eh. Ewan ko ba, mahigit 1 taon na rin mula nang mamuhay tayo bilang mag-asawa pero parang naninibago pa rin ako. Alam mo yun, hindi pa rin ako makapaniwala. Nakangiting sagot ni Cass. Agad na umupo si Marcus sa kama tapos lumapit nga sa asawa bago niya yakapin ito. Mahigit 1 taon na mula nang maging mag-asawa tayo pero hanggang ngayon, sa tuwing tinitignan ko kayo ng mga anak natin, sobra pa rin akong na-excite at sumasaya. Puno ng lambing na bulong pa nga nito. Kung may napansin man si Cass na nagbago sa lalaki yun ay mas naging maalaga nga ito sa kanilang mag-iina. Araw-araw na pinaparamdam ng lalaki sa kanila ang pagmamahal at pag-aalaga nito. Kasi minsan ang sinabi ni Marcus sa kanya na gusto nga niyang matabunan ang lahat ng masasakit na alaala at mapalitan nga ang mga yon ng masasayang memorya. Ang bilis lumipas ang araw. Si Marky kuya na at grade 1 na siya. Sa susunod na pasukan grade 2 na siya. Hindi natin namamalayan na baka pagkagising natin may girlfriend at boyfriend na sila. Wika pa nga ng babae kaya mahinang natawa si Marcus. Hindi naman natin matitigil ang oras. Mangyayari yun. Pero ang mahalaga, magkasama tayo na palalakihin sila, na magkasama tayong tatanda. Puno pa rin ng lambing na sagot nga ni Marcus sa asawa. Marahan pa nga niyang dinampihan ng halik ang pisngi nito na siyang nagpangiti nga kay Cass.
Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Dagdag pa nga nito. Mahal na mahal ko rin kayo. Nakangiting sagot naman ng babae. Sabi nila sa buhay ay normal lang daw na makaramdam ng takot dahil ito ang patunay na tao tayo. At bilang tao meron tayong emosyon. At dahil din sa mga emosyon na to minsan, hindi natin kayang kontrolin. Nakagagawa nga tayo ng pagkakamali at nakakasakit nga ng kapwa natin. Pero hindi naman ibig sabihin masama na tayong tao. Ang importante kasi, natututo tayo sa bawat pagkakamali. Hindi man naging madali ang pinagdaanan nila Marcus at Cass, nagkahiwalay man sila, nagawa naman nilang lagpasan ng lahat at muling magtagpo. Matagal man silang nagkahiwalay, marami nga silang natutunan sa sarili nilang kwento, mga aral, at madadala nga nila at magagamit sa mga pagsubok pa na haharapin nila sa buhay. Ang mga pagsubok na mas nagpatibay nga sa kanila. Kagaya nga nila ay sana may natutunan nga rin tayo sa kwento natin. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig at shout out po sa mga sumusunod. Mirna Josue, Martina Jonco, Emily Borak, Lydia Bacus, Gloria Sanchez, Presbyteros Rose, Leonisa, Ebale, Annalyn Divina Gracia, Amelia, Janet Kayanan, Lydia, Nancy Costanilla, Not Green Fox, Riv Romero, Beth Sardina, Maria Concepcion Halog, Merly Lynn, Lynn Lee Romana Gorospe, Rene, Emma, Catherine Bakayan, Presbyteros Rose Nesbet Hanaban, Berry, Zenaida Porter, Shell, Susan Upaga, Janice, Marukin, Evelyn, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Amazing Stories. Thanks for listening.